Yan. Diba? Yan yung lagi nating sinasabi o lagi natin po dapat kong matandaan. Okay? Sa atin po bilang isang safety officer, okay, sa atin bilang isang isang supervisor, sa ating mga engineer, sa mga ating technical person involvement for that, gaano po ba kahalaga ang isang programa? Ano po ba yung susi? Laging tanong natin ano po ba yung susi, okay, para sa matatag na programa natin po? Paano ba natin sinasabing susi? Okay, yung key elements, okay, para sa matatag na programa. Okay, unang-una, ano sinasabi natin? We need a support by our management. Napaka-importante na yung suporta, direktiba ng ating po management ay nandiyan. Pag sinabi natin management, okay, guys, saan yan? From your PM, from your Vice President, from your General Manager, okay, from your key personnel involvement, nandiyan po, even your construction manager. Kung naiintindihan niya yung programa sa workplace niya, in the sample natin, simple orientations. Simple orientations lang. Ano sasabihin ng mga management? Jeff, pa-orient mo yung mga tao kahit walang dokumento. Pa-comply mo yung natin, heavy equipment natin kahit walang ganito. Doon mo mararamdaman na yung management, mababa yung commitment niya regarding sa safety and health. Kasi unang-una, kasi they are not properly oriented doon sa programa pinapipirmahan natin o sa programa na dapat natin implement. Bakit? Kasi nga even the OSH committee, we have no OSH committee with our PM. Correct me if I'm wrong. Nagagawa tayo ng method statement, parang copy parni sa Google. Sorry to say, right? Paano natin mamamanagement? Commitment yan. Any pumipirma lang, hindi pinag-uusapan kung ano yung mga key point natin. Okay, masisisi ba natin kung yung accident will be occur? Hindi. Kasi pinapatunayan lang po sa inyong workplace na hindi nyo priority. Hindi natin priority yan. Ang priority natin ay kumita. Right? Kumita yung company, kumita yung natin, okay? Yung ating site, wala naman problema kumita. Lahat naman tayo Okay, kaya nga nagtatayo ng company yan para kumita. Kaya nga nagtatayo ng ng construction firm, ng manufacturing firm, o anything po. Okay? Dapat mapag-usapan. Okay, kaya nga lagi kong sinasabi, baliwala po ang safety department, baliwala po ang safety officer. Kung ang operation, they are only focusing to generate an income without the safety protocol guidelines. Kaya madalas, sabi natin, no? For compliance lang ang safety officer natin here in local. Yun ang masakit na katotohanan minsan. Pero hindi po lahat. Okay? Ako, sa tagal ko na ng safety, right? Nalaro ko na lahat, guys. Di ba? Sabi ko nga, nalaro. Pero, nararamdaman ko that kapag na andito po ang safety department, nararamdaman nila kung ano yung kahalagahan ng safety sa workplace natin. Okay? Nakikita, nararamdaman, napapaunawa, nadedirektiba, nako-communicate, lahat po yan. As a team effort po natin. Magsisimula yan saan? Sa management commitment. Uulitin natin. Without the management commitment, don't expect that your program will be properly governed. Okay? Yan po ang lagi kong sinasabi. At lagi nating mararamdaman din yan. Mararamdaman
mararamdaman at mararamdaman natin yan. At syempre, paano mo mararamdaman yan? Nakikita mo yung involvement ng ating mga employee. Nakikita mo yung involvement ng ating mga team. Nakikita mo kung paano sila comply doon sa ating mga ginagawa. Nakikita natin na yung employee natin, alam nila yung mga protocol, yung mga guidelines, yung mga direktiba, nandiyan po yan. At doon sa work site analysis natin, sample, okay? May heavy equipment tayo. Alam ng management kung ano yung pre-constructions natin. O, bago nyo dalhin yung heavy equipment, magdala kayo ng third party, magdala kayo ng manufacturer, o yung mga operator, kailangan may NC2, o provide yung checklist, nandyan na, kumpleto na. Right? Alam ni Sir Jaime na pagpunta niya dun sa site, bago niya dalhin yung heavy equipment, may inspection sila sa site. Baka mamaya, katulad ng sinabi natin, hindi po equivalent yung pinadala natin equipment o pinadala natin tools doon sa trabaho. Right? That's the pre-construction site analysis meeting. Madalas we call that kick-off meeting. Right? Kick-off agenda, site analysis, reconstruction natin. Okay? Pwede mo ba bandalin sa pre-construction lot yung safety officer? Hindi. Kaya nga madalas, di ba, pag may mga pre-construction tayo, nandyan yung ating mga manager, mga supervisor, mga engineer, mga technical person. Para, actual check nyo nga yan. Bakit kailangan natin yung ganun? Para ma-identify natin yung hazard identification in actual conditions sa site. Maliban na lang kapag may mga activities na. Sa hazard identification, activities na, yun ay pinag-uusapan natin. Right? Kaya nga po, sinasabi natin, dito pa lang makikita na natin. Okay? Binigay natin yung construction heavy equipment. Tanong natin, yung equipment maintenance, sino ba nag-equipment maintenance? Sipin mo, may 3 kang operator, may 3 kang equipment, wala ka man lang tiga-maintenance. Right? Sino nagme-maintenance? Wala man lang daily inspections. Yun yung sample natin. Yun, pag nasira, saka kapapatawag ng mga tao. Yun yung mga natin. Kaya napaka-importante na makapag-create tayo ng program para mapag-usapan natin ano yung mga objective, ano yung mga goal, ano yung mga directive para mandyan. Okay? Pinag-uusapan natin, did our workers, okay? Aware po ba sila na may mga dapat po tayong mga training conducted before they operating, training conducted before they perform, diba? Meron po ba tayo mga quarterly inspection, daily inspection, weekly inspection, monthly inspection, and syempre, periodical inspection to review kung okay po ba. Ang we call that minsan SWOT analysis. Marami yan eh. Kaya nga sabi natin na documented po, the management commitment are the key persons. Key involvement natin para sa magiging natin o maganda nating programa sa workplace natin. Kasi bakit? Sobrang madidisappoint tayo kung ang management natin ay mismo sila yung naghihila sa atin. Jeff, huwag mo nang i-perform yan. Jeff, huwag mo nang i-directive yan. Okay na yan, pwede yan, ganito yan, bla bla bla. Ay, ano gagawin ko? Lalabanan ko si management. Sir, hindi pwede. Diba? Ano gagawin natin? Diba? Tanungin nga natin yung sarili natin. Diba? Ano gagawin ko? Ano gagawin natin? E di, ano gagawin natin? Sir, ito po kasi yung nasa programa natin. Ito yung programa natin to have a safe and healthy workplace. This is your obligations, this is my responsibility, and this is my obligation, and this is your responsibility. Para maging creative ang ating programa. Right?
Eh kung wala naman po, hindi natin nasusunod yung programa na to, eh di tapo na natin. Magkanya-kanya na lang tayo. Pwede ba yun? Hindi. Kasi nga, sa program, we need to protect our people, the safe and healthy sa workplace natin. Yun yung pinag-uusapan natin sa programa. Right? Diyan natin pinag-ano, dinidirektiba, paano ba ito makukumply, paano ba madedirektiba, paano ba ito magiging maayos. Kasi bakit? Kasi sabi nga natin, in the promoting a culture in our workplace is not only the safety officer. It's the top management commitment. If we have a program, okay, at lagi nga sa safety, ikaw na bahala dyan. Safety ikaw, walang magiging problema, padoblihin niyo yung Saudi City. Di ba? Yan po yung sabi natin. The management commitment are there. We need to provide ano yung mga fundamental, ano may mga rules na dapat implement ng ating mga supervisors sa site. Ayan. Okay. If meron tayong mga training needed na sa personnel, specialization training, bigay natin. Okay? Kasi bakit? Pag sinabi ba ng PM mo, Jeff, papasukin mo na yan, ako na bahala, sa susunod na lang i-orientate. Di ba nagtatas ka mo yung mga city officers? Sir, sige po, bahala kayo po may sabi. Pero kung sasabihin ni city officer, sir, pasensya na, nandito yung programa, etc. Ano yung mararamdaman ni PM? Nilalabanan siya ng safety. Right? Pero kung ang nararinig ni safety officer, Jeff, may mga tao tayo, paano na natin? Sige, tawagin yung timekeeper for orientation na ito. Right? Di ba? Mas nagiging maginhawa yung pakiramdam ni safety officer. Kasi nakikita natin, ito po ba ay competent during orientations, during evaluations. Right? Nako-coordinate natin. No, sir, may mga bago tayong worker, may mga bago tayong position, may mga bago tayong yun good. Diba? At nasasabi natin na nagiging efficient ang ating programa. Okay? Marami. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, maraming suntok sa buwan na decision making natin sa site. No? Na minsan pumipikit na lang yung mga supervisor natin. Because the mga safety officer and the supervisor galing sa taas, huwag natin hayakap po yun. Bali wala po yung yung ating training. Kung ang nangyayari, parang pikit mata lang tayo sa mga decision making sa site, we don't want that to happen. That's why we need to be proactive to explain what is your top management commitment and directive sa mga workers natin, ano yung mga fundamental site safety rules and regulations na dapat natin sinusunod o dapat nilang sinusunod. Kung sakali, di ba? May mga relevant training po ang ating mga manggawa, relevant training involvement ang ating manggawa, pati nilang din. Right? Samantalang kapag may siya pinag-uusapan, gasta. Sayang lang yung araw. Right? Kapag po safety ang pinag-uusapan, establishing rules, ang higit-pit naman. Samantalang hindi naman po dapat safety officer ang nag-i-implement niya. Dapat ang top management. Kasi sila ang signatories. The safety officer will be only prepared recommendations, diba? Discuss natin yung mga concern natin, issues sa natin, sa orientations natin, sa feedbacks natin, sa minutes of the meeting natin, ganun lang. Right? Yan yung sinasabi nga natin, no? Na dapat po, in the key person involvement natin, makita natin. Okay? Kung sinasabi natin pre-work site analysis na andyan, right? Pa-explain natin, ano ang importante ng pre-work site analysis, diba? Sir, na-identify namin. Sir, yung equipment namin, hindi po pala involved. Yung tools namin pala, kulang po sa ganyan. Sir, may tabing, may tabing construction site pa lang ganito. Hindi nakita sa drawing, hindi nakita sa plano. Sir, may ganito. Diba? Ibig sabihin, na-identify natin yung hazard.
Right? Nakukonsider natin yung tamang layout, nakukonsider natin yung tamang plan, nakukonsider natin yung tamang recommendations. May heavy equipment ka, may mga tools ka, saan natin lalagay? Paparada natin sa labas na site. Right? Yun yung mga sample natin na dapat natin po, makakapag-plan tayo. Possible plan on your site. Okay? During our operation requirements, during directive requirements. Right? Nararamdaman natin na na nagiging positive attitude yung mga tao natin. Nagiging positive outcome yung site natin. Kasi bakit nami-minimize natin yung mga possibility ng aksidente. Na i-concern agad natin yung possibility ng hazard before they occur. Right? Na i-reduce natin yung maaaring traffic na magawa natin, na i-reduce natin yung maaaring problema magawa natin. It's like that. It's a part ng push communicating natin. It's a part na nakakapag-establish tayo ng tamang processes natin. Okay? Kasi bakit? Sabi nga natin, in applying a hazard identification, we need to direct. Ano po ba yung engineering control? Ano po ba yung mga administrative control? Okay? Simple barricade. Engineering control na ba agad yan? Perimeter line ba natin yan? Yan ba? Administrative control, like pagpo-post ng signages, pagpo-post ng mga other natin, is like that. Okay? Kung may mga temporary barricade tayo o natin, hindi natin. Ang dami yan. Like what I said, no? It's a part of protection system natin. Kung may hazard identification tayo, engineering control. Kung may hazard identification tayo, administrative control. Okay? At kung may mga hazard identified tayo, last line of defense. Saan natin makita yun? Sa loob ng programa. Hindi. Isa sa mga concerning natin, personal protective equipment na natin, katulad ng hand gloves na natin, di ba? Hindi ma-budgetan ng operating, ng top management. Ibig sabihin, hindi nakaprograma. Ibig sabihin, hindi nakaplan. Ibig sabihin, hindi naka-create, okay, ng tamang objective. Yun. Kaya nga pag sinabi natin ang site, makikita na natin na medyo may mga problema na ganyan. Ang tanong mo, nasaan yung programa niyo? Wala. Kasi bakit? Hindi naman nag-work site analysis. Right? Kaya napakaswerte nyo, guys. Napakaswerte na ang club management alam nila what is their responsibility about the program. Kung kayo, okay, ay isa sa mga kumpanya na may mga objective na ganyan, maswerte. Yun nga po ang problema. Hindi po daw lahat ng site. Shut out. Shut down. Okay? Yan po yan. Siyempre, katulad din na sinasabi natin, no? May mga pre-operations tayo, may mga inspection conducted tayo. So, ano gagawin natin? Pag-uusapan natin. Okay? Katulad ng mga maintenance. Napaka-importante po yan, no? Ulitin natin po, yan. Okay? Yan. So, anong tanong ni Sir? Sorry. Okay? Admin control versus engineering control. Ayan. Engineering control, sir, okay, is our first priority. Okay, Sir Alexis. Sample natin. Like, bigyan tayo ng sample ng engineering control. You have an equipment. During, equipment operating. So, ano gagawin natin engineering control? Like barricade. Barricading. Para yung equipment mo, nagro-rotate siya, nandun lang siya. Hindi malalapitan ng tao. It's a part of engineering control. Like fencing. Yan. Okay? Maintenance of equipment, engineering control po yan. Ano naman po ang administrative control? Like signages. Babala. Kaalaman. Okay? Ano pa? Orientation, administrative control. Medical ng tao.
administrative control. Yun po yun. Ano pa maraming administrative control? Toolbox meeting, induction, diba? Mandatory 8 hours awareness training is administrative control. And last is the personal protective equipment. That's the sample of engineering and administrative control natin po. Ang priority natin po lagi ay engineering control. Pansinin nyo, okay, sample, like sa COVID. Right? Ano ang engineering control ng ginawa natin? Face shield. Right? Face shield. Okay? Ano pa? Quarantine. Isolation. Engineering control yan. Okay? Ano ang ginawa nating administrative control? Orientation, training, babala, signages, etc. Blah, blah, blah. Ano pa? PPE, like face mask o anything po to protect themselves. It's like that. Okay, para hindi po tayo nalilito. Siyempre, alam naman natin, mas ano pa, okay, control po natin. Okay, in the safety features kasi natin, no, like engineering control, kung may mga equipment tayo, like yung mga yung mga alarm niyan, check-in po yan. Light o anything po, okay, ultimo yung lalagyanan ng niya, yung mga operator, kasama po siya. Ang importante po kasi, yung programa natin, sila yung nagiging susi. Ito yung nagiging susi. Okay? Kasi nando sa loob ng programa natin, like yung mga control measures po natin. Isang sample natin, yung mga preventive maintenance, okay, manufacturer recommendations, it's a part of what? Preventive control measures natin. Right? Okay, kasama po dyan yung mga kailan ba i-refer to, yung mga ganun sa maintenance natin o sa equipment natin. Nakalagay din po dun sa ating pong manufacturer tabulated kung pwede po bang i-repair, okay, o pwede po bang i-modify o modification, etc. Yan. Kung paano po ba ito i-modify, like that. Okay? At marami pang iba. Ang nangyayari, okay, sisiyan. O, bakit hindi mo ginawa? Bakit hindi mo? Wala pong ganun. Ulitin ko ha. In the safety department natin is iwasan po natin yung sisihan. Kasalanan mo to, kasalanan mo to. Hindi po yun ang trabaho ng safety department. Ang trabaho po ng safety department is to what? To find the real root causes. Yung totoong dahilan at i-correct yung totoong dahilan na yun para sa reoccurrences. Okay? Yun po ang trabaho ng safety department. Hindi po trabaho ng safety department na para maging pulis lang. Di ba? Ginagawa kasi, please, no? Kapag may mga administrative o top management kayo, Jeff, manghuli ka sa site. Sir, hindi ko trabaho manghuli sa site. Mas gugustuhin ko nga yung tao na tutulog eh. Bakit? Alam ko, safe siya. Right? Di ba? Kung ako tatanungin mo, mas gusto ko yung tao natutulog. Bakit? Alam mo, safe siya. Kaysa pagtatrabahuin ko, baka malaglag pa. Right? Pero kung sasabihin sa akin, Jeff, i-report mo sa akin yung mga unsafe act nandiyan sa workplace. Yan. Natutulog ka sa site, medyo unsafe act yan. Ba't natutulog ka tapos may nagkakalpang pera sa site? Right? Yung mga ganun. Pero kung sasabihin sa akin ni PM, manghuli ako ng mga dyan sa site, bibigyan ko pa ng unan yan. Kung alam kong safe yung area niya. Joke lang ha. Ay, yung mga ganun. It's because, what? Wala sa programa. Kasi kaya pag may programa tayo, makikita mo yung responsibilidad ng bawat isa. Ulitin ko ha, yung 3 taong pinakamahalaga sa top management. Sa site natin. Ano yan? The top management, the supervisor, and the employee. Yung 3 na yan, kung alam nila yung bawat responsibility ng bawat isa, mapoprotektahan nila ang bawat isa. Di ba? Parang basketball. You cannot win a basketball kung ikaw lang ay nag-iisa. As a team effort yan. Right? Hindi pwedeng puro superstar. Marami akong kilalang NBA, PBA player, no, na puro superstar pero natatalo. No? Right? Walang pa,
ko, ang ikli lang ng buhay natin, guys. Tapos puro pasama ng loob yung ibigay natin. Di ba? Yan yung sample natin. Dapat matutunan natin na kung paano. During operating, sino ba yung authorized? E di talungin natin. Di ba? Nakita mo yung tao nag-ooperate. Tawagin mo, kuya. Ano pangalan mo? Diba? Stanley po. O, na-orient ka na po ba? Yes po. Kailan ka na-orient? Last year po. Ha? Hindi tayo nagkita? Di ba? Hindi. Ano gagawin? Sisigawan mo yung tao sa gitna ng arawan. Di ba? Nung tumayo, kasi nasa dibdib ka lang, ano sasabihin mo? Ay, binibiro ka lang naman eh. Sige na, upo ka na lang ulit. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Like what we said, no? The program creating to understand what is the responsibility of each other and what is the target of the top management para doon sa tamang paggalaw o tamang polisiya na dapat natin sinusunod. It's the procedure, processes, directive, no, na dapat po natin pinag-uusapan. The competent person are there. Right? Para Para ma-eliminate natin ito. Ano yan? Yung mga aksidente na walang katuturan. Pag sinabi natin aksidente na walang katuturan, yan yung pagkakasugat, pagkakasakit, or the damaged property, or the damaged tools na nangyayari sa workplace natin. It's like that. No? At marami pang iba. Minsan, sabi nga natin, no? Nasa huli ang pagsisisi. Sinabi ko na nga ba. Pustahan tayo. Yan ang lagi sinasabi ng operator. Pag bumagsak, sinabi ko na nga ba. Parang ikaw, nung bumangga ka, sinabi ko na nga ba. Nung nahulog ka, sinabi ko na nga ba. Correct me if I'm wrong. Pero it's nagiging challenge sa'yo. Right? Katulad nung nagkasipong ka sa ilong, nung umambon. Pustahan tayo, di ba? Nung umambon, wala kang dalang kapote, wala kang dalang jacket. Sumulong ka sa ulan. Kinabukasan, may sipong ka. Ano sabi mo sa sarili mo? Sinabi ko na nga ba, magkakasakit ako. Correct me if I'm wrong. Diba? Lalong-lalo na ako. Konting ambon lang, parang ulan na agad sa akin. Ay, sorry po, wala po akong pinatatamaan ha. Bati tayo, Sir Van ha. Ganun lang. Ewan ko. Ramdam ko agad yung ambon. Right? Sa edad namin na ganito, pag umambon lang, alam naman na nating sakit. Hindi katulad ng kabataan dati. Right? Kapag umulan, tuwan-tuwa yung mga kabataan. Pero tayo, pag umulan, takot na tayo. Kasi alam natin, yun yung sinasabi natin. It's about how you perform unsafe act and unsafe conditions sa workplace. Right? Ano po ba yung programa natin? Ano po ba yung polisiya natin? Ano ba yung committed natin para ma-eliminate natin yung mga ganitong accident? Right? Huwag mo sabihin hindi competent yung mga operator mo. Kaya nga may mga national certificate yan, may mga NC2 yan, kasi they are competent enough. Ang problema nga, sometimes nakakasanayan nila yung mga unsafe act sa workplace kasi walang nagko-correct. Walang gustong maging responsible, walang gustong mag-responsible o mag-responsible para dyan. Isang magandang sample natin, yung nangyaring gundula sa Makati, right? Na ikinamatay ng 11. Wala bang ibang nakakita nun? Sa 500 mga manggagawa, no? Wala bang nakakita na mga unsafe act? Meron. Pero hindi nila sinaway kasi akala nila okay lang. Right? Hindi ko naman kamag-anak yun, bahala sila. Hindi ko naman kilala yun, bahala sila. Yan yung sample na. That's why we need to be proactive. We want to protect ourselves. Okay, magsisimula tayo sa sarili natin. At pag nakita ng bawat isa yan, yan po yan. Makikita nila na, nagiging healthy and safe ang ating workplace. To eliminate the possibility causes of accident. Like what is stated in our watch program. And, yan.
Diba? So like what we said, no? If we want to be proactive, we know who is the responsible person, who are the risk person, or mataas ang posibilidad ng mga aksidente sa site natin. Okay? Kaya napaka-importante na tayo mismo, okay, alam natin yung mga proactive and directa. Kasi, bakit? No? Kung tayo mismo may mga ganyang objective natin, ito, like yung mga machine natin o anything po. Like what I said. Okay? Isa ang equipment sa mga dahilanan, tools and equipment sa mga kadahilanan kung bakit may aksidente sa workplace natin. Hindi ko sinabing sila lang. Isa pa sila. So, sa mga kadahilanan. Kasi bakit? Ginagamit natin ito para mas mapabilis ang trabaho natin. Kung ito ay ginagamit natin mapabilis ang trabaho natin, ibig sabihin, hindi natin nahayaan na ito ang maging dahilan kung bakit maaari mawalan tayo ng buhay. Okay? Yan po yan. Napaka-importante that the capacity factors involvement natin ay dapat po natin pinag-uusapan. Okay? Kasi bakit? Like our tools, yung mga distance po, napaka-importante po yan. Alam natin yung mga distance requirements, no, na dapat po. Operators, alam mo na yung distance ng electrical natin. Okay, sa ating mga sa ating mga equipment. Okay, may distance yan, requirements to follow. Okay, yan po yan. So ano pa, no? Alam natin na kapag po may mga fundamentals learning po ang mga tao natin, magagawa po nila ng tama. Okay? Eh, syempre, nai-enumerate natin dito. Okay? Kasi bakit? Yung mga structural soundness, so mga natin kahit saan. Kahit sino pwede po yan. Okay? Na mag-operate. Pero, they are competent enough ba? Kung hindi sila competent, huwag natin ngayon. Right? Bakit? Alam natin na buhay ang magiging sakripisyo at pera ang mawawala. Okay, during assembling, dismantling natin, etc. blah blah blah. At marami pa iba. Okay? Sana po, isa yan sa mga maging guide natin para sa mga ating mga magagawa. At sana, ito po ay maging isang big lessons po natin. Tuwag. Ito para hindi po, okay, tayo, okay, magkaroon ng isang malaking aksidente o anything po. It's up, commitment. Napaka-importante na yung ating pong top management ay nakakommit po regarding sa safety. Okay? If we want to protect ourselves, mag-start po tayo sa tamang kaalaman. Okay? At kalidad na kaalaman. Okay? Yan po. Maraming po salamat at ingat-ingat po mga ka-safety. Salud.